sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakadetinin na sa Prague, Czech Republic si dating Congressman Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa sentro ng flood control scandal. Pero nakikipag-ugnayan pa rin ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga opisyal ng Czech Republic sa pag-asang maiuwi agad si Ko. Tinanong naman ang palasyo kung handa ba ang Pangulo sa mga isisiwalat ni Ko, lalo't idinawit na niya ang Pangulo sa umunoy katiwalian sa mga inilabas na video noon. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Mel, Emil, Vicky, maghapong nakatutok at nag-abang ng update ang Malacanang mula sa ating mga kinatawan sa Prague sa Czech Republic kaugnay sa pagkakaaresto sa dating kongresista na si Zaldico. Bago mag-alas 10 kagabi nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media pages na ang puganting si Zaldico nahuli at nakadetinin na sa Prague, Czech Republic dahil sa pagbiyahe roon ng walang kaukulang dokumento. Wala iba'y binigay ng detalye ang Pangulo o ang mga otoridad kung paano nahuli ang dating kongresista na inaakusahang nasa sentro ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal na pumutok noong nakaraang taon. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Magugunit ang Disyembre na nakaraang taon nang kanselehin ang pasaporte ni Ko matapos makasuhan ng graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. Ikinatuwa raw ng Pangulo ang pagkakahuli kay Ko. Managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancelled ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Patuloy daw ang pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa Czech Republic para matiyak na masusunod ang tama at legal na proseso at maibalik sa Pilipinas si Ko sa lalong madaling panahon. Sa isang kasunod na post kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na nahuli si Ko sa German border na magtangkang pumasok mula sa Czech Republic. Hindi raw pinayagang makatawid sa Germany si Ko at ibinalik sa mga Czech authorities. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, matatanda ang naglabas ang serye ng mga video si Ko ng mga umano'y nalalaman niya tungkol sa flood control scandal kung saan idinawit niya mismo si Pangulong Bongbong Marcos at mga miyembro ng First Family sa flood control scandal. Hamon ng Pangulo kay Ko noon, bumalik sa Pilipinas, harapin ang kanyang kaso at dito niya patunayan ang kanyang mga bintang. Tinanong muli ang Malacanang kanina sa mga posibleng isiwalat ni Ko kapag nagbalik bansa na. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind? Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Vicky, hanggang sa mga oras ito ay nag-aabang tayo ng update mula sa Malacanang kaugnay nga sa latest sa pagkakaaresto kay Zaldico. Pero ito raw pagkakaaresto kay Ko ayon sa Malacanang ay patunay na hindi nakakalimutan ng Administrasyong Marcos ang flood control scandal sa kabila ng panibagong mga hamong kinakaharap na bansa. Vicky. Ivan, bukod nga sa mga detalyeng iniulat mo, wala na bang ibang impormasyon na inilalabas ang Malacanang for such a big development like this? Vicky, as of 10 minutes ago, nagtanong pa tayo sa PCO, baka meron tayong pwedeng pang-breaking, significant development sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic. Wala pa raw, pero ang pangako naman ng Presidential Communications Office, any significant development ay agad nilang isa sa publiko at hindi naman daw nila ito titigilan, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Wanted si dating Congressman Zaldico para sa mga kasong may kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ang kanyang itinatag na construction company nakakuha ng pinakamalaking halaga ng flood control projects. Siya rin ang chairman
ng House Committee on Appropriations na bumalangkas ng national budget na kinwestiyon dahil sa mga insertions at unprogrammed appropriations. At ang aligasyon niya, napunta ang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagtutok ni Maki Pulido. Unang nakilala si Zaldico bilang isa sa pinakamalaking kontraktor sa Bicol Region. Itinatag niya ang SunWest Inc. noong 1997 na kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa. Taong 2019 nang una siyang maging mambabatas bilang isa sa mga kinatawan ng Ako Bicol Party List. At noong 2022, hinirang siyang chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na siyang bumabalangkas ng pambansang budget. Walang pera ang maaaring gastusin mula sa kaban ng bayan ng labag sa batas. Kaya't mahalaga ang pagpasa ng General Appropriations Bill. Sa gitna ng deliberasyon para sa 2025 national budget, inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Ko at nooy House Speaker Martin Romualdez ng umano'y pagmamanipula sa budget. Kasunod dito ng mga hakbang para tanggalan noon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Ang ipinasa ng Kongresong mahigit 6 trillion pesos na 2025 national budget, maraming naging kwestiyon. Vinito o inalis ng Pangulo ang mahigit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations at mahigit 26 billion pesos na proyekto ng DPWH. Kasunod nito, pinalitan si Ko bilang chairperson ng House Appropriations Committee. Ang sabi noon ni Ko, dahil ito sa lagay ng kanyang kalusugan. Wala rin siya nang ibunyag ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang mga anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Mahiya naman kayo! Mula noon, hindi na pumasok si Ko sa Kamara. Sa investigasyon sa mga ibinunyag ng Pangulo, lumabas na ang SunWest Inc. ng pamilya ni Ko ang contractor na nakakuha ng pinakamalaking halaga ng mga kontrata ng mga flood control projects. Pagsapit ng Setyembre, kinumpirma ng Kamara na noong Agosto pa umalis ng bansa si Ko. Nagpunta raw ito sa Amerika para magpagamot. Nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, dumating sa New York si Ko noong August 26 at umalis ng September 13. Walang impormasyon kung saan siya nagpunta. Sa puntong ito, kasagsagan na ng investigasyon sa mga kickback mula sa maanumalya umanong flood control projects. Lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Sa gitna rin ng kontrobersya, nagbitiw bilang Speaker si Martin Romualdez para raw malayang makausad ang mga investigasyon. Pero kasabay nito'y giniit niya ring wala siyang kasalanan. Ang pumalit kay Romualdez na si Speaker Faustino D. III, binawi naman ang travel clearance ni Ko at binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa bansa. Pero sa mismong deadline, nagbitiw bilang mambabata si Ko dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. dahil nag-divest na raw siya sa kumpanya. Noong mga panahong ito, hindi malinaw kung saan nagtago si Ko. Bagamat may mga lumabas na impormasyong nagpalipat-lipat ito ng bansa, kabilang ang Singapore, Spain at Portugal. Habang nagtatago, nagpost siya ng serye ng mga videos sa social media noong November 2025, kung saan inakusahan niya si Pangulong Marcos na siya raw nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Male-maleta ng pera umano ang dineliver nila sa Pangulo at kay Romualdez. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo
at Speaker Martin Romualdez. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Itinanggi ng palasyo ang mga alegasyon ni Ko. Sinampahan si Ko ng kasong graft at malversation of public funds at pinaaresto ng Sandigan Bayan. Kinansela na rin ang passport ni Ko. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Pero pinaniniwala ang may Portuguese passport din si Ko kaya nakapunta pa rin siya sa Sweden. Matapos ang ilang buwang paghahanap kay Ko, inanunsyo ni Pangulong Marcos mag-aalas 10 kagabi na nahuli na si Zaldico at nakadetine raw sa Prague, Czech Republic. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi pa rin tukoy ang sanhi ng malakas na pagsabog sa Cavite na ikinasawi ng 2 residente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 5 bahay at ilang nakaparadang sasakyan ang nadamay rito. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive! Hanggang kanina, emosyonal ang 80 anyos na si Isabel. Habang ikinikwento sa amin ang nangyaring pagsabog kahapon sa mismong katabing bahay nila sa Barangay Salawag sa Dasmariñas, Cavite. Akala daw niya, binomba na ang kanilang lugar. Bigla na lang boom and all of it goes down. Lahat. Tapos hindi ko na mahanap yung apo ko, yung mga apo ko. My God, I will die. Nag-hysterical na ako, mamamatay ako. Yung mga anak ko ng Panginoon. Sa lakas ng impact, bumagsak ang kanilang pader at nadaganan ng kanyang anak at asawa nito. Nadaganan sila talaga. I saw it na yung kamay niya nagaganon nung may ano nilang isimto. Yung kamay niya nagaganyan nandun sa ilalim. Lord. Mabuti. Marami kaming kapitbahay na mababait. Diyos ko, hinukay nila sa ang kakapal na ano. Kakapal. Hindi nyo dahil kalalaki ano. Ayon sa BFP, 5 bahay pati mga nakaparadang sasakyan sa paligid ang nadamay sa pagsabog. Sa kuha ng CCTV, maski sa loob na ng isa sa mga kapitbahay, makikita pa rin ang tindi ng impact. Sa ngayon, tukoy na ng BFP ang 2 nasawi sa insidente. Kanina, ilang bahagi pa ng kanilang katawan ang natagpuan mula sa pinangyarihan. Yung isa po doon ay kinilala po ng may-ari na kanyang pamangkin at yung isa po ay trabahante. Parehas po itong lalaki. More or less mga nasa 20 years old. Then yung isa naman mga 65. Wala ang may-ari ng bahay kung saan nangyari ang pagsabog, pero paglilinaw nito sa BFP. As per owner po, ito po ay hindi LPG refilling station. Kundi po ang kanila pong ginagawa, sila po ay nagko-conduct ng servicing and maintenance ng mga LPG cylinder tanks. So dito po nila ginagawa, nire-repaint yung mga cylinder tanks. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon sa kung ano ang naging sanhi ng pagsabog. Inaalam na rin kung may kapabayaan at kung may kaukulan bang permit para sa ganong klase ng operasyon sa sumabog na bahay. Bagay na sinisikap din naming alamin mula sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas. Nakipag-coordinate din kami sa ibang agency para po dyan sa mga permit. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kumpiskado ang 2 milyong pisong halaga ng nakaw na diesel na iniimbak muna bago bote-boteng ibenta sa mga probinsya. Na-trace po yan dahil sa nabistong paihi sa Valenzuela kung saan 2 ang arestado. Nakatutok si June Veneracion. Pinara dahil sa sirang headlight ang truck na ito sa Valenzuela City. Pero nang inspeksyonin, may napansin ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group. Ito po ay chinek po ng ating pong highway patrol team. Ang banggit po ng driver ay ito daw po ay used oil lang. Ang tumatapon, no? Mga paihito. Pero hindi pala talaga used oil ang tumatapon, kundi 7,000 litro ng diesel na di dokumentado at di pa na proseso. Inaresto ang driver at pahinante ng truck. Sa investigasyon, itinuro nila ang isang compound sa San Mateo, Rizal, kung saan nila dadalhin ang mga container ng diesel. Pa-search? Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Katukin mo nga yung mga yan. Tao po! Katukin nyo nga kung may mga laman.
Nadiskubre roon ang 8,000 litro naman ng diesel na di rin dokumentado at di pa naproseso at nakalagay sa mga container at 4 na tanker truck. Sa kabuuan, 15,000 litro ng diesel ang nakumpiska na nasa 2 milyong piso ang halaga. Lumalabas ding bagsakan ng mga hinihinalang nakaw na diesel ang compound mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Mula roon ay dinadala ang diesel sa mga probinsya at bote-bote kung ibenta sa mga gilid ng kalsada. Imbaka na lang mismo itong 4 na tanker. Talagang paihi style na lang siya, ginigripuhan na lang. Afterwards, ibigay para ilipat sa mga bareles. Mabilis na ibebenta ang diesel dahil mas mura ito ng 30 hanggang 50% kumpara sa mga ibinibenta sa mga gas station. Ito-turn over ang mga ito sa Department of Energy. Kung ito po ay hindi na prosesong maigi at hindi po dumaan sa DTI, sa DOE, maaari po makapinsala po ito sa kanya-kanya po nating mga sasakyan. Wala pang pahayag ang 2 sospek na nasa kustodiya pa ng PNP-HPG. Iniimbestigahan naman ang nagrenta sa compound para malaman ang papel niya sa iligal na operasyon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. May kaltas muli ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG, epektibo mula kaninang alas 7 ng umaga. Katumbas yan ng 33 pesos na rollback sa presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnel T., epekto ang rollback ng pagbaba ng shipping at transport cost. Posible pang masundan yan sa susunod na linggo, depende sa presyo ng krudo. Noong nakaraang linggo, una nang nabawasan ang presyo ng LPG nang tanggalin ang excise tax. Ngayong araw, inilabas naman ang executive order ng Pangulo para sa 3 buwang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Sumiklab ang sunog sa isang residential compound sa Pasig City. Isa ang sugatan at marami ang walang naisalbang gamit. Nakatutok si Mark Salazar. Maliit na mitsa lang ang kinailangan para ang delikadong kombinasyon ng mainit at tuyong panahon na sinabayan ng paghangin ay mauwi sa ganitong paglagablab. Isang residential compound ito sa barangay Bagong Ilog, Pasig City bago magtanghali kanina. Parang every seconds lumalaki po siya eh. Sobrang laki po ng apoy. Ang bilis ng apoy dahil malakas ang hangin, mainit, tapos light material. 11:49 ng tanghali, idiniklarang nasa first alarm ang sunog. Wala pang 10 minuto, second alarm agad ang sunog na inaalam pa kung saan at paano nagsimula. Doon po sa tabing ilog Basta nagulat na lang ako, nagsigawan ng mga tao na sabi, mga bata, ilabas-labas na yung mga bata, ganon, kasi may sunog. Di ginawa ko, mga apo ko, pinalabas ko na lang din, tapos sumunod na lang ako. Nung una, nagbabayan na yan pa yung mga tao Magtitimba-timba pa sila. Siguro, hindi na nila kinaya. Total, malaki na talaga yung... Kasabay ng pagresponde ng mga bombero ang sariling timba-timbang bayanihan ng mga residente hanggat may nakikita pa silang apoy. Kailangan daw ng tulong! Kailangan daw ng timba-timba ng tubig! Wala pang estimated cost of damage ang otoridad. Pero karamihan sa mga nasunugan ay wala talagang naisalba. Marami pong nawalan na alam ko pong ibabalik po ni Lord dyan. Pray lang po tayo. Walang malubhang nasaktan sa sunog, maliban sa isang minor injury at ilang kaso ng pagkahilo. Sa tabi ng nasunog na residential compound, nadamay ang isang parking area kung saan nasunog ang ilang sasakyan, kasama ang kay Gian. Nung nagkaroon ng sunog, 8 ko na lang din po kasi nalaman, sa kabilang kanto pa po ako galing. Tumakbo na lang ako, bahala na kung ano mangyari, kung may sasalba pa o hindi na. Pagpasok ko kasi malakas na yung apoy. Tapos nakita ko yung likod ng sasakyan, may apoy na rin po. Hindi na ako lumapit to. Insured naman ang SUV ni Gian, pero ang nasunog na kotse ni Robert ay hindi. Hanap buhay pa man din ni Robert ang kotse na naka-enroll sa TNVS. Galing ako ng Quezon City Circle, pumila ako ng 5 oras para makuha ng fuel subsidy. Tapos, pauwi na ako, tinawagan ng pamangkin ko, yun nga, may sunog, tinatanong kung nasan yung kotse ko. Yun, damay na pala yung kotse ko sa sunog. Hindi pa maisip ni Robert kung paano ang bangon niya, pero buo pa naman daw ang loob niya. Naano na lang din ako sa mga nasunugan, mas sila apektado, kawawa, nawalan sila ng bahay. Pero medyo
medyo sila, kawawa na awa din sa nila. Bago mag alas 3 ng hapon, idiniklarang fire out ang sunog. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Excited na si Jillian Ward para sa mas maipakita ang kanyang pagiging artist sa mga upcoming project. Pero ang artistry niya na sa Never Say Die, very authentic at may mga eksena pang impromptu. Ichichika yan sa atin ni Nelson Canlas. Muna ka po muna. Isa-isa lang po na. Raw ang reaction ni Jillian Ward sa maraming eksena sa Never Say Die. Lalo na ngayong naging mas malalim ang pagkakaibigan nila ng kanyang castmates na sina David Dicauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Kailan lang napanood ang eksenang tumabo ng kilig sa fans ng serye kung saan nagkatulakan sina Jill at David sa swimming pool. Oo, totoo po. Nagulat ako kasi ang ina-expect ko actually, sabi ko sa kanya, uy, dayain na lang natin. Kunwari na lang na unahin ko yung isa kong paa, bababa ko yung isa kong paa, tapos kunwari na lulunod na ako. Hindi, ginawa niya po talaga. Dinamay niya ako doon sa pagtalon niya. Sa mga bagay na natutuwa ako sa show. Kasi most of the scenes, may pagka-impromptu, talagang biglaan lang, mas natural. Hindi lang daw kilig ang dapat abangan sa serye dahil marami pang plot twists ang ikagugulat ng kapuso viewers ng Never Say Die. Siyempre, sabot na pa po mangyayari. Abangan nila kung ano mangyayari kay Joey at sa pamilya niya. And yung tandem po nila ni Andrew, kung magiging okay ba talaga sila hanggang sa dulo o baka mamaya maging magkalaban sila. Bago matapos ni Jillian ang series, may ilang project siyang gagawin to satisfy the artist in her. Yung isa, never ko pa po siya nagawa before. As in, sobrang bago po siya sa akin. Medyo side quest ko po siya. Yung isa naman po, I decided kasi na mas gusto ko na po maging matapang. Sa side ko naman ng performing po yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sakaling maiuwi sa Pilipinas, ay handa ang prosesong pagdadaanan ni Zaldy Co. Kung wala pang itakda ang Sandigan Bayan, ay posibleng ipiit muna siya kung saan nakakulong ngayon si dating Senador Bong Revilla. At nakatutok si June Veneracion. Live po yan kung saan posibleng idiretso si Co. June, saan naman yan? Mel, dito sa Camp Crame, ang national headquarters ng Philippine National Police, dadalhin si dating Congressman Zaldy Co pagbalik niya sa Pilipinas mula Czech Republic. Sabi yan Interior Secretary John Vic Rimulya. Dito na rin gagawin yung medical examination at booking procedure ng isa sa mga pangunahing karakter sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Inaasahang masihigpitan pa ang seguridad sa Camp Crame kapag dumating na ang araw ng pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Zaldy Co. Dito sa kampo, ididiretso si Co paglapag sa Pilipinas mula Europa. Upon terra firma, he will be turned over to the PNP. Dadali siya sa Crame for processing. Sa opisina ng Criminal Investigation Detection Group, maaring gawin ang booking procedure, gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprint. Sa PNP General Hospital naman posibleng gawin ang medical at physical examination. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-stand ng trial. Pagkatapos ay dadali na siya sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant para sa kasong graft and malversation, kaugnay ng mahigit 280 milyon pesos na maanumalya umanong dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang Sandigan Bayan na magpapasya kung saan siya ikukulong. Ang mga naunang nahuling akusado sa bagong Quezon City Jail sa Payatas ipinakulong ng Sandigan Bayan. Pero kung wala pang desisyon ng korte, pwedeng sa CIDG Detention Facility muna ikukulong si Co. Ang official detention facilities lang siya pwedeng i-detain. So, in all probability, sa Payatas siya ilalagay. Sa pagbabalik ni Co sa Pilipinas, halos wala na siyang babalik ang karangyaan na kanyang nakasanayan. Ang mansyong ito sa Pasig, kung saan daw sinasabing kinukuha at hinahatid ang mga mali-maletang pera, ay may writ of preliminary attachment na ng Sandigan Bayan at di pwedeng gamitin habang may nakabinbin sa korte.
Bukod sa mansyong ito, hindi rin pwedeng gamitin ni Ko ang ilang condominium unit at ari-arian ito sa Maynila at Bicol. Nahatak na rin ng gobyerno ang mga magagara niyang sasakyan, gaya ng Rolls-Royce at Cadillac. Maging mga helicopter at eroplano niya na nakapangalan sa kumpanyang SunWest Construction Development Corporation na nakakuha ng milyon-milyong kontrata sa gobyerno. Bukod dyan, tinatayang nasa bilyong piso ang halaga ng mahigit 100 bank accounts at insurance policies ni Ko ang may freeze order mula sa AMLAC. Sabi naman ng PNP, nakahanda itong magbigay ng tulong at suporta para masigurong masusunod lahat ng legal na proseso, kabilang na ang koordinasyon sa pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Sa lalim ng kanyang pagkakasangkot at dami ng kanyang nalalaman, tiyak na ngayon pa lang ay matinding paghahanda na ang ginagawa ng Philippine National Police para sa mahigpit na seguridad para kay Zaldico mula pagbalik niya ng Pilipinas hanggang sa maidala siya sa kanyang permanenteng kulungan. Mel. San tanong lang, Jun, ha? Di ba yung kasong malversation ni Ko, non-bailable yun di ba? Pero may chance ba na mapayagan pa siyang makapagpiyansa kaya? Mel, totoong non-bailable nga yung malversation, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na siya pwedeng humiling sa korte na siya payagan na makapagpiyansa. Ganyan na ganyan, Mel, yung ginawa ng kanyang mga kapwa-akusado mula dun sa DPWH, mga dating official ng DPWH, maging si dating Senador Bong Revilla. Ayun nga lang, yung petition for bail ng mga dating official ng DPWH, Mel, ay ibinasura ng korte. Ang dinidinig na lang ngayon ay yung petisyon ni dating Senador Bong Revilla, kaya isa rin yan sa mga inaasahan na gagawin ng legal team ni dating Congressman Zaldico, yung paghahain nga ng petition for bail. Mel. Ako, kaabang-abang yan, ha? Maraming salamat sa iyo, Jun Veneracion. Sa halip na sa katapusan ng Abril hanggang May 10 na, walang taas presyo. Pero para lamang sa ilang piling produkto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinaskilan na ng Suggested Retail Price o SRP Guide ang supermarket na ito sa Kupang Muntinlupa para alam na mga namimili ang dapat na presyo ng mahigit 200 produkto mula sa iba't ibang brand. Hanggang sa May 10 dapat hindi lumagpas sa presyong yan ang mga nakalista. Kabilang ang ilang dilatang sardinas na dapat hanggang mahigit 21 pesos lang. Ilang instant noodles na dapat hanggang halos 9 pesos lang at ilang meatloaf na dapat hanggang halos 24 pesos lang. April 30 ang dating anunsyo pero extended na yan. No price increase for basic necessities and prime commodities na yung mga produkto na sa listahan ng DTI ay hanggang May 10. This meaning food prices are stable. There is enough supply. So again, there's no need for them to panic. Kabilang rin sa mga hindi magtataas ng presyo hanggang May 10, ang ilang piling brand ng gatas, bottled water, sabong panlaba, condiments o pampalasa, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kung wala sa listahan, pwedeng magtaas presyo ng hindi nag-aabiso sa DTI. Ayon sa DTI, hindi maiiwasan na may mga manufacturers na hihirit ang taas presyo sa mga pangunahing bilihin dahil patuloy naman na nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero patuloy raw ang bukas na pakikipag-usap nila sa mga manufacturers para mapalawig pa ang panahong walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin. There's always a request, no? But then, nakakaintindi rin naman ng manufacturers yung mga needs ng mga consumers. We promise to update the consumers every week and so far we have done this. We hope to keep the prices stable and we really hope to make sure that we give the consumers very good price. Mababa po ang presyo. Sa inspection kanina, mas mura pa naman ang benta sa supermarket na ito kesa sa nakalistang SRP. Pero sa ibang lugar, may mas mahal magpresyo. In the far-flung, merong mga irregular but very isolated. So, binibigyan rin namin sila ng letter of inquiry just to at least ask them bakit. But then, nag-aano din po they go back to the price set by the DTI. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Inaalam na ng Energy Department ang aberya sa 2 power plant na nagdulot ng pagnipis ng reserbang kuryente sa Luzon kahapon. Sasapat ba ang power supply ngayong tag-init? At sakaling matuloy ang Super El Nino sa Hunyo at Hulyo? Nakatutok si Maki Pulido. Isa sa pinangangambahan ng senior citizen na si Lydia ngayong tag-init ang mawalan ng kuryente.
Lalo na pagka may mga high blood, yung ganyan. Parang hindi ka makatulog pagka walang electric fan man lang. Hindi pa naman nagkakamalawakang brownout sa ngayon. Kahapon, meron lang idineklarang yellow alert sa Luzon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP alas 4 ng hapon. Pero sa ganyang alerto, sapat pa naman ang kuryente pero manipis o kulang na ang reserba. Sa kaso kahapon, nag-trip kasi ang EERI at Ilihan Power Plants. Kaya ang supply ng kuryente halos pumantay sa demand o kailangan ng Luzon. Nag-yellow alert din tuloy sa Visayas dahil kulang na ang naitawid na kuryente roon na nanggagaling sa Luzon. Kagabi na bumalik sa normal ang supply ng kuryente. Vina-validate pa ng Department of Energy ang sanhi ng aberya sa mga power plant. Sabi ng Power for People Coalition, asahan ng magkaaberya ang mga plantang pinatatakbo ng fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas na nangyayari tuwing tag-init kung kailan tumataas ang demand. Sa mga ganitong planta pa naman galing ang higit sa kalahati ng ating power supply. Ang isang thermal plant, nagsusunog ka eh. Ibig sabihin, yung heat index nun sobrang taas. At pag mas mainit ang panahon, talagang magkakaproblema technically yung mga thermal plants na yan. Dahil posible talagang aberya sa thermal plants kung mainit, ayon sa Energy Department, binabantayan pati ang forecast ng pag-asa na Super El Nino sa Hunyo at Hulyo. Ibig sabihin, di lang ngayong tag-init o hanggang Mayo ang pagbabantay. Naka-standby na mga diesel at bunker fuel na maaaring gamiting last resort dahil mahal ang petrolyo. Naka-standby naman sila to provide kung sakaling mayroon tayong magkaroon ng outages. So, sufficiente rin yung ating ancillary services with na siyang nagbibigay ng suporta para sa ating grid system. Pero sa ngayon, tiniyak ng Energy Department na sapat ang supply ng kuryente para sa tag-init. Ang pinakamataas na demand hindi pa umaabot sa pinaghandaang peak demand sa Luzon man o sa Visayas at Mindanao. Malayo pa o malaki pa yung palugid natin bago natin marating yung forecasted peak demands natin for 2026. Dasal ni Lydia, sana nga hindi mabitin ang supply ng kuryente, lalo ngayong tag-init. Mahal na nga, ba-brown out pa. Diba, wag naman matuloy. Mahirap. Lalo na ngayong sobrang init. Importante talaga yung electric fan man lamang. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Travel papers ang naging problema umano ni Zaldico, kaya naharang sa border ng Germany. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ibinalik siya sa Czech Republic, pero wala namang extradition treaty sa pagitan nito at ng Pilipinas. Ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno, alamin sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Mel, hanggang unang linggo lang sana ng Abril ngayong taon, yung pagpapatupad ng mas mahigpit na border control sa Germany kung saan nagsasagawa ng mga temporary at random checks sa land border. Pero in-extend ito hanggang September 15 ngayong taon. Kaya nasampulan ang nagtatagong si dating Congressman Zaldico na nagkataon daw na wala umanong daladalang mga kaukulang dokumento para mapayagan siya makapasok sa Germany. Galing umano ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico kasama ang kanyang pamilya nang pahintuin sa border papasok ng bansang Germany kahapon. Ayon sa isang reliable source, nasa isang sasakyan na may French license plate at French driver si Ko at ang pamilya niya. Hindi sinabi kung sino sa pamilya ni Ko ang kasama. Pero habang nasa border, kasama sila sa mga isinailalim sa ipinapatupad na random border check ng Germany. Sa random checking, hinihingi ang mga dokumento ng mga gustong pumasok ng Germany. Kahit pa bahagi ito ng Schengen area na iisang visa lang ang kailangan. Dito na raw naharang ang pamilya Ko at pinabalik sa Czech Republic. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tila mga papeles ang naging problema ni Ko kaya di nakapasok sa Germany. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. It happened around 3 o'clock p.m. Manila time. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. August 2025 nang makumpirmang nasa Amerika si Ko para raw magpagamot. Mula noon, di na ito bumalik sa bansa. Mula sa Amerika, may mga report na nakapag-Singapore at Japan si Ko bago mag-Europe. Sa Portugal, sabi ni DILG Secretary Remulla, ito nagtagal dahil daw nakabili ng bahay doon.
Pinaniniwalaan ding may Portuguese passport si Ko. November 2025, nag-apply na raw ang gobyerno sa Interpol para mag-issue ng red notice para kay Ko. Hanggang ngayon, wala pa ito. But the difficult part was wala siyang red notice pa galing sa Interpol. We had filed our request since November 2025. So we were hoping to be released. It will be released soon. Dahil sa one visa policy ng Schengen visa system, malayang nakakaikot si Ko sa Europe. Mula Portugal na mataan daw ito sa France, tapos sa Italy bago ang mahal na araw. Bago pumasok sa Prague at sumubok na pumasok ng Germany. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya patuloy raw ang high-level meeting ngayon para ayusin ang pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. DFA ang makakasagot. Pero safe to say, andun ang DFA. You're on top of it. Pwede within a week, pwede within a month. The wheels of justice are slow but it grinds. Tuloy-tuloy naman kami. Hindi naman kami tumitigil. Ang NBI naghihintay raw muna ng direktiba mula sa DOJ at DFA sa kung ano ang pwede nilang maitulong sa pagpapabalik dito kay Ko. Well, we are always ready, no? At alam naman natin yan, there are a lot of instances na ang NBI ay naging parte na niyan. Kung maalala ninyo, nung si Alice Go, NBI yung nandiyan dyan, si R.D. Tevez nandiyan dyan. Pero sabi ko nga, I'm going back dun sa kung ano yung magiging instruction sa atin ng Department of Justice, being our mother department, we will abide by the direction na ibibigay sa atin ng Secretary of Justice. Mel, patuloy na inaantabayan na maging resulta ng high-level meeting sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng Czech Republic para malaman kung kailan posibleng mapabalik sa bansa si Ko. Samantala, ayon naman sa text message ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, wala pa raw silang natatanggap na anumang kumpirmasyon kaugnay sa umano'y pagkakadetain nitong si Ko. At sa ngayon ay hindi muna siya makakapagbigay ng komento kaugnay nito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Oras na may uwi si dating Congressman Zaldi Ko sa Pilipinas, plano raw siyang imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para tanungin ukol sa umano'y maanumalyang flood control project. Pero ang Kamara, maaring ipaubaya na lang daw sa Ombudsman ang pag-imbestiga sa dating kasamahan para maiwasan ang conflict of interest. Nakatutok si Jonathan Andal. Ngayong natuntun na ang kanyang kinaroroonan, iimbitahan daw si dating Congressman Zaldi Ko ng Senate Blue Ribbon Committee oras na makauwi ito sa Pilipinas. Sabi ni Committee Chair Ping Lacson, mabuting sama-samang matanong ang mga testigo kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng mali-maleta na 805 billion saka si Zaldi Ko, and kung posible, pati si Orly Gotesa, kasi connected kay Zaldi Ko yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong si Zaldi Ko para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Sa tingin naman ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, hindi na kailangang buhayin ang sinuspindi nilang hearing sa Kamara tungkol sa mga kickback sa mga maanumalya at ghost flood control projects. Isa si Ridon sa mga chairman ng Tri-Committee na nagsagawa ng investigasyon. Mas mainam daw ipaubaya na lang ito sa Ombudsman para maiwasan ang conflict of interest. Gayong dati nilang kasamahan sa Kamara, si Ko. We would opt that the Ombudsman continue the work of the ICI. Kasi nga, even if we resume, kumbaga halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na hindi, walang takipan dito na we will be fair and that we will be objective. Lagi-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? Sabi naman ni House Speaker Boji D, ang pagkakaresto kay Ko ay importanteng hakbang sa hustisya at sa rule of law. Malinaw na mensahe raw ito na pananagutin ang sinumang tatakasan ng batas, lalo na yung mga pinagkatiwalaan ng kaban ng bayan. Ang Makabayan Bloc sa Kamara, sinabing dapat daw na ang pag-uwi ni Ko sa bansa ay maging simula ng pagtuos sa flood control scam at korupsyon sa mga proyekto at sa budget. Mapapanumpaan na rin daw niya ang kanyang alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matataas na opisyal tungkol sa korupsyon sa national budget. Nanawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco na magpadala ang Pilipinas ng high-level team sa Czech Republic kung saan nakadete na si Ko para mapabilis ang pagpapauwi sa kanya. Dapat daw tumulong si Ko na maibalik ang mga umano'y ninakaw na yaman. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Sa mga kapuso nating may lakad ngayong weekend, siguraduhing handa kayo sa mainit at malinsangang panahon.
Kanina po, pumalo na sa 44 degrees Celsius ang heat index o yung damang init sa Butuan City, Agusan del Norte. Sa weekend, sa kaparehong lugar din inaasahan ang pinakamataas na heat index na aabot po sa 42 degrees Celsius. Gayun din sa Cotabato City, Cavite at Pasay City. Grabing init din sa Davao City, Coron, Palawan at Kamiling, Tarlac. Ridge ng high pressure area at easterlies pa rin na makaka-apekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas sa halos buong bansa, maliban lamang sa posibilidad ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera at ilang lugar sa Mindanao bandang hapon. Sa hapon din ng linggo, nakikita ang tsansa ng ulan sa ilang panig ng Northern at Central Luzon. Pwedeng may malalakas na bugos ng ulan kaya po maging alerto. Posible naman ang mahihinang ulan sa Mindoro Provinces, Zamboanga Peninsula at Davao Region pero panandalian lamang. Mababa pa rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila ngayong weekend pero magdala pa rin ng payong panlaban sa tirik na araw at sakaling may biglaang rain showers lalo sa hapon o gabi. Mga kapuso, kaugnay pa rin ang pagkakaaresto kay Zaldico. Kumuha tayo ng latest sa mismong bansa kung saan siya nahuli. Live po mula sa Prague, Czech Republic. Makakapiling natin si GMA News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy, nag-release na ba ng official statement ang mga otoridad dyan sa Czech Republic o mayroon na bang kumpirmasyon mula sa kanilang bansa hinggil sa pagkakaaresto kay Zaldico? Emil, 1:37 na ng hapon dito sa Czech Republic at binabantayan natin yung mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Foreign Police Inspectorate, Czech Police, pati yung Ministry of Interior, kaugnay doon sa mga detalye sa sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. Doon sa request natin kahapon o hiling ng official statement doon sa Czech Ministry of Interior, sinabi nila sa akin kanina na tumawag tayo sa pulisya. Ginawa natin yan at ang pulisya sinabi sa atin na hindi na raw sila magbibigay ng kahit ano pang komento sa sitwasyon ito. Andy, kami uhaw na uhaw sa mga impormasyon. Pero meron ka bang balita kung saan mismo nakadetine itong si Ko at may kinatawan na ba na dumating mula sa kanyang kampo? Emil, nasa likuran natin ngayon ang Philippine Embassy dito sa Czech Republic at nakaantabay pa rin tayo doon sa mga impormasyon na kanilang ilalabas. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang detalye na ibinibigay sa atin kaugnay kung saan nakadetain o nakadetain itong si Zaldico. Kaninang umaga pumunta tayo doon sa tanggapan ng Foreign Inspectorate. Yan yung opisina kung saan dinadala pansamantala yung mga dayuhang nasa kustudiya ng pulisya. Pero ngayong araw, sarado yung tanggapan na yan. Andy, sa mga impormasyong nakararating dito sa Pilipinas, lumalabas na nahuli umano si Ko sa border ng Czech Republic at Germany. Idetalye mo nga sa amin, gaya ko na kulang sa kaalaman ukol dyan sa prosesong kailangang pagdaanan ng mga tatawid sa border na ito, Andy. Emil, porous o maluwag ika nga, yung land borders ng Czech Republic doon sa mga karatig bansa tulad ng Germany, Austria at Poland. Sa kabila niyan, mahigpit yung border police doon sa mga papasok at lalabas ng iba't ibang bansa. Doon halimbawa sa mga pampasaherong bus o yung mga tourist bus na magta-travel sa iba't ibang mga syudad. Tiyak na pinahihinto ng border police yung mga sasakyan iyan para matingnan yung mga travel document tulad ng passport, residence permit at visa ng mga pasahero. Doon naman sa mga pribadong sasakyan na dumaraan doon sa mga checkpoint ay random check ang ginagawa ng border police. Ibig sabihin yan, pinahihinto at pinapupunta sa isang holding area yung mga sasakyan at para tanungin yung mga pasahero kung saan sila pupunta at para tingnan yung kanilang mga travel document. April 10 o nitong nakarang linggo lamang, sinimulang ipatupad dito sa European Union yung tinatawag na entry-exit system. Yung sistema na yan ay ino-automate na yung pagkuha ng biometrics ng mga pasahero at ng mga turista na papasok at lalabas sa iba't ibang bansa dito sa European Union. Patuloy kaming magmamonitor ng mga update. Maraming salamat, GMA News Stringer, Andy Peñafuerte. Sakto 1 linggo nang nasusunog ang landfill sa Navotas ngayong gabi. Very unhealthy na ang kalidad ng hangin sa Valenzuela habang may diskarte na rin sa ibang lugar para iwas usok. Nakatutok si Rafi Tima.
Isang linggo mula na magsimula ang sunog, ganito pa rin ang sitwasyon sa barangay Salambao sa bayan ng Obando, Bulacan na halos katabi lang ng Old Navotas landfill. Hindi nakita sa kapal ng usok ang katabing barangay Binwangan. Sa kabila ng ganito kakapal na usok, hindi lahat ng mga nakatira dito piniling lumikas. Si Mang Victor, mabilis daw isinasakay ang kanyang pamilya kasama ang mga apo kapag pumihit ang direksyon ng hangin patungo sa kanilang lugar. Umano kami kung saan walang usok, doon na lang ho kami umano. Kahit sa gitna ng palaisdaan? Oo, doon lang ho talaga kami sa gitna ng palaisdaan kung saan walang usok. Tulos ho yung bangka namin, nakapirmis. Ngayon naghihintay. Pag wala nang usok sa tapat ng bahay namin, yun. Balik na ho kayo? Na ho kami. Dahil halos lahat ng residente ng dalawang magkatabing barangay ay may bangka, ganito rin daw ang gawain ng iba. Ayaw daw nila sa evacuation center. Kamukha nung ganong siksikan, parang wala kang, kahit pa paano, pag nakaiwasan mo na yung hangin, mga 2 oras, 3 oras kang nasa, makakabalik ka na sa bahay mo. Malapit nang matapos ang kalsadang ginagawa para maidugtong ang nasusunog na landfill sa mainland ng Navotas para mas madaling maipasok ang mga gamit at mga panambak na lupa para tuluyan ng maapula ang apoy. Hanggang ngayong hapon, tuloy ang paglagablab ng ilang bahagi ng landfill kaya 24 oras na raw ang operasyon para matapos ang kalsada. Dahil dito, patuloy ang pagbuga nito ng makapal na usok bagamat paiba-iba ito ng direksyon. Kahapon, kita sa aking drone video ang mahabang tila ulap na ito mula sa landfill padaan sa bayan ng Obando hanggang sa direksyon ng May Kawayan at North Luzon Expressway. Sa Air Quality Monitoring ng Environmental Management Bureau NCR, kita ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Valenzuela. Unhealthy naman ang hangin sa ilang bahagi ng Caloocan at Malabon. Bagamat hindi tiyak kung ang usok mula sa sunog ang sanhi nito, may posibilidad na bahagi ito ng epekto mula sa landfill. Kaya ang kalihim ng DOH, dumalaw kanina sa Obando, Bulacan para mamigay ng hygiene kit at N95 mask. Kukuha rin daw sila ng blood sample ng ilang residenteng apektado para masuri kung apektado ang mga ito ng mga kemikal na galing sa nasusunog na landfill. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Certified good vibes and fun under the sun ang hatid ng cast ng Bubble Gang sa shoot ng kanilang summer special. At ang girls, oozing with confidence din Kleenex ang kanilang summer-ready bodies. Makichika kay Nelson Canlas. Temperature is rising at ang Bubble Gang hits the beach to beat the heat. Nag-shoot recently para sa inaabangang summer special ang longest-running gag show sa bansa. To flex not just their funny bones, kundi ang kanilang pinaghirapang beach buds. Kasama si Kapusog comedy genius Michael V, Paulo Contis, Charis Solomon, Buboy Villar, E.A. Guzman, Matt Lozano at marami pang iba. Pero beach ready na nga ba ang kanilang buds o beach lang ang ready sa kanila? Hindi ko rin alam kung beach ready ko yung ready bang beach sa akin. Pili ko nasa di ba? Sagot ko nasa beach ready ready lang beachan. Ay, kailangan maghanda yung beach sa amin kasi talagang matataranta sila sa katawan namin. Hindi naman kailangan sobrang nuknukan ng ganda ng katawan mo as long as you're confident. Kung confidence lang ang pag-uusapan, di raw magpapatalo ang Bubble Gang girls na sina Annalyn Barro at Cheska Fausto. Yung beach yung ready sa akin kasi anytime ako ready Pinalaki ako ng starstruck kaya naman lagi akong ready. Handa na ba sila sa akin? I think ready na ba ang beach para sa akin? Patunay dyan ang oozing confidence and sexiness ng dalawa sa kani-kanilang summer getaway photos. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Itinanggi ng isang resto bar ang alegasyon ni Ramil Madriaga na nagkaroon doon ng delivery ng pera noong December 2022. Pag-uusapan ng House Justice Committee kung ipatatawag ang may-ari nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Kuha umano ang litratong ito sa isang bar sa Tomas Morato, Quezon City, kung saan daw nag-deliver ng duffel bag na may pera si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman di umano ni Vice President Sara Duterte. Who appears in the picture? Si Attorney Reynold Bunsayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan. Tsaka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Saan po yan nangyari? Sa Nomo Bosio po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes sir, opo.
Pero pinasinungalingan yan ng mismong Nomu Basho Bar sa kanilang Facebook post. Sabi ni Atty. Edward Chico, asawa ng may-ari ng bar, nasa 40 katao ang nag-book sa kanilang bar noon para sa Christmas party. Mula alas 11 ng gabi hanggang madaling araw. Sa affidavit ni Madriaga, alas 12 ng hating gabi raw siya dumating sa bar at nag-deliver ng bag. We arrived at Nomu Basho around 12 midnight. I went inside the establishment with Arman, who was carrying the second bag. I immediately saw Attorney Monsayak, who was at the time in the middle of the place together with a woman and several men. When he saw me, he stood up and signaled for us to go upstairs. We then proceeded to the stairs leading to the second floor. Kaibigan ko po yung nagsabi po nun, si Attorney Chico. Even if it's a small facility, nothing stops anyone from actually bringing duffel bags into that facility. The focus will still be, there was a picture with Mr. Kilala, Mr. Monsayak, holding that certificate in which Madriaga and Kilala were signatories. And it was given in Nomu Bar. Sabi ni Ridon na miyembro ng House Committee on Justice, pag-uusapan nila sa susunod na linggo kung ipatatawag ang mga may-ari ng Nomu Bar at iba pang mga nabanggit ni Madriaga sa kanyang affidavit. Pwede namin pag-usapan ho yun sa susunod pong pagdinig. No? Kung i-invite o isapina po yung mga napangalanan. Siyempre, sa isang bahagi, may karapatan din naman sila ho na makasagot informally. No? And sila, kung if they feel aggrieved, they can actually go directly to the committee and request that they appear before the committee to, siyempre, to say their truth. No? Jonathan Andala, Nakatutok, 24 Oras. Pahabol ng chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Bumisita si Ruru Madrid sa Tondo, Maynila ngayong araw para yan sa kanyang immersion bilang paghahanda sa kanyang upcoming project. Very much welcome naman si Ruru sa mga taga roon. It's a happy Baguio trip for the Diaz fam. Kwento ni Megan Young, first time daw ni Baby Leon at ng kanilang fur babies na makarating ng Baguio, kaya very special ang trip. Present ang Team Kish nina Josh Ford at Kira Ballinger sa block screening ng Huwag Kang Titingin. Thankful daw si Josh sa magandang feedback ng mga nanonood. Same for Michael Sager na may binisita ring hiwalay na block screening ng pelikula. Mula sa innovation para sa level up na pagtulong sa gawaing bahay, yun yung kagabi natin yun napanood. Malakaratikid naman ang tampok natin ngayong gabi. Mga kapuso, small but terrible ang grade 2 student na yan. Mula po sa Mindanao na nagpa-wow sa kanyang galing sa martial arts. Ba, Emil, ang kanyang The Moves kasi trending na rin online. Kilalanin natin siya sa pagtutok ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Maliit pero may angas. Lipsy at nakakabilib na defense moves. Ang 8 taong gulang at grade 2 student sa Tacloban City na si Princess Saina Seppi. Gold medalist sa double weapon at espada idaga category at silver medalist sa single weapon category sa nasabing event si Princess. Lahat ng hinahanap sa isang arnisador ay kanyang naipakita during sa kanyang performance sa individual event and synchronized event. Trending na nga ang The Moves ni Princess online. Masaya po. Salamat Papa kayo na suportahan mo ako. Masaya kami kasi nakita yung galing niya at saka yung paano siya maglaro ng arnis. Inspirasyon ni Princess Saina ang kanyang kuya na isa ring arnis player. Since daycare po siya, nagumpisa po siya ng arnis kasi yung kuya po niya naga-arnis din. Doon siya nakumbinsi na pasukin ang larong arnis po. Ang trainer ni Princess na isang criminology student, gold medalist lang din naman sa palarong pambansa. Madali siya turuan, sir, kasi sa umpisa pa lang parang nalaman mo nang sigidugin ang bata na makatuto. Sa ngayon patuloy ang training ni Princess Saina at ibang atleta para sa darating na national competition. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, Nakatutok. 24 Oras. Sakto ma'am, ngayong bakasyon sa paaralan.
mahalaga rin na tutukan at linangin natin yung interest ng mga chikiting. Kasali dyan ang gobyerno, ha? Dapat. Paano ba bang nakita nilang galing ng bata, Oo. tutukan ng suporta doon, para umabot ng Olympics. Ayan, Malay mo abay, naman. naku, habang bata pa kasi, Oo. dapat nadidiscover natin yung kanilang interest at talento. Oo nga syempre importante rin, Emil, yung strong support system, no? Hindi lang mula sa kanilang pamilya at komunidad, kundi pati na rin tulad ng sinasabi niyo kita sa gobyerno. Binanggit mo, ma'am. May tinatawag kasing multiple intelligence. Ibig sabihin po niyan, yung galing ng mga bata, iba-iba yan. Kaya mahalaga na tayo bilang mga magulang, malaman natin kung sino o saan sila mag-e-excel at kung saan sila masaya. Importante. At yan ang mga balita naman ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.